Hey Google, what's the weather today? Today in Edmonton, it'll be partly cloudy, with a forecasted high of -33 and a low of -42. Currently it's -37 degrees with fog. Hello guys, kamusta kayo? We are having extreme cold weather here in Canada because of the polar vortex. According to what I know, polar vortex po ay yung cooler air around the poles, nagmo-move siya going south, which is us here in Alberta, south po kami ng Canada. Kaya naman ang malamig na air from North Pole is going down to this area. We are having this negative 2 digits temperature here in Edmonton. And right now, as we check our weather, we have negative 37 degrees Celsius. Pero meron pa rin tayong tinatawag na feels like. Yung feels like na yon is because of the cold air na nararamdaman nyo right at that moment. Sobrang lamig yun, di ba? Kaya naman, itatry natin ang ating mga apparel ngayon kung talagang may endure na yung ganong negative 2 digits weather today. At ipapakita ko sa inyo ang mga kailangan or essentials during winter, especially with this kind of weather. First off, we have the long johns. Itong long johns na to ay nagbibigay ng extra warm sa inyong lower extremity, sa legs and thighs. Especially when you're going out somewhere or when you work outdoor, kailangan nyo po ng long johns. Like me, I'm going to work on foot, kaya naman I need to wear this one. A pair of socks like this are enough since makapal naman siya. And then we have sweatshirt. I got this obviously from Nike. Thick naman siya, kaya okay lang. I have the face mask. Ito. Hanggang leeg yan. Stretchable naman siya. Then my toque or winter cap. Okay yung quality niya. And it's from Canada Goose. I have the winter gloves. Makapal din siya. From HH. And then of course, itong talaga magsasalba sa akin. Ang aking winter jacket. Sobrang bigat nga lang. And it's from Moose Knuckles siya. So, kailangan nyo talaga ng ganitong mga winter essentials. Yan. And it's very advisable din na bumili kayo ng inyong winter boots. Kabibili ko lang siya last weekend. And I got this from Colombia. Good thing, it's on sale. I only got it for only $60. Originally, it's $145. Sobrang nakatipid ako dito kasi kailangan ko na to. Lalong-lalo na kung ako ay mag-mountain hiking and it's snowing. For now, I will not use it kasi pwede naman ako makapaglakad ng ordinary sneakers. Kayang-kaya pa naman. Kaya okay lang. Kasi medyo mabusisi kasi kung ito yung gagamitin ko ngayon. At it takes time, di ba, na isuot ito. And then I need to change my shoes when I'm at work. Kasi hindi ko naman ito pwedeng gamitin, di ba? Masyadong masikip. So I need to wear sneakers pa rin. Usually, ito yung sinusuot ko. Kayang-kaya pa naman. As long as okay yung socks ninyo. O di ba? Nanggigitatan. Talagang gamit na gamit siya sa work. Kaya nakikita nyo naman obviously, di ba? Ayan. Pumagda na ako dito guys. Next, ang vlog.
lalabas na tayo. Pupunta na tayo sa work today. Titingnan natin kung gaano katagal na warm ang ating winter jacket at itong ating kasuotan. Oops. Ang hirap gumalaw. So, orasan natin. Ayan guys, is 12:33 PM. Labas na tayo. Grabe, mainit sa katawan itong jacket. Kasi pinapawisan ako sa loob. As in, grabe. Let's see how long will this jacket. Na tayo ng ating paglalakad going to work. As you can see guys, walang naglalakad sa labas, diba? Parang ako lang. At kung lalabas man sila, kailangan nakasasakyan. Kasi nga, they cannot endure this kind of weather. And in our case, dahil sanay na tayo maglakad, mapa-negative or positive yan, kayang-kaya. Basta, okay yung quality ng inyong winter essentials. Ayan. Sorry naman dahil nakatakip ang aking bibig kaya ganito akong magsalita. Kaya ganito yung register ng aking boses. Dahan-dahan at baka tayo madulas. Yan yung mga sasakyan na yan, slow down din sila kasi nga nag-skid sila. Yung say skid, lalo na kapag sila yung mag-turn right or left, kailangan na lang mag-slow down or else dadaos-dos sila. At kapag hindi nila na-control yon, it causes accident. Kaya yun, hindi lang kaming naglalakad ang kailangan mag-ingat. Diba, walang tao, ako lang naglalakad. Matibay. Also, itong tissue na nasa loob ng aking face mask, tunaw na. Wala nga sipon, pero tunaw naman siya sa basa ng aking bibig.
Kaya diba, ang ganyan ang itsura mo kapag suot mo ang inyong jacket, face mask, cook. Walang sasakyan. Wait na, ayan, may padating. Dahan-dahan. Kailangan na ako mag-vlog dahil walang tao sa paligid ko. At di naman nila ako kilala dahil balot ng bulot ako. Kaya caring-carry ako magsalita ngayon. Hindi talaga ako nag-vlog kapag naglalakad, guys. Pero okay lang. This time, I can. Wala namang tao eh. In fairness, hindi siya mahangin. Kaya caring-carry. Hindi mo ramdam yung lamig talaga. Pag ganyan malapit na tayo sa traffic light, malapit na ako sa work. We're here, almost there. Diba? Saya-saya. Guys, time check. 12:53, nandito na tayo sa work. We're back, guys. Pag-usapan natin ang verdict ng ating winter essentials na isinuot today with negative 37 degrees Celsius and probably feels like negative 41 degrees Celsius. Talaga namang napakalamig. Umpisahan natin sa toque or winter cap. So winter cap, I would say okay siya since wool material naman ang ginamit ng Canada Goose. Kaya naman, hindi mo mapifeel yung cold doon sa ulo mo even though there is cold air. Kaya nga lang, kailangan mo pa ring takpan ang mukha mo using the face mask dahil ang hangin towards you. With the long johns sa lower extremity ko, especially for the legs and thigh, okay siya dahil heat tech material naman siya, galing siya sa Uniqlo. It's just that medyo manipis. Masasalba kayo ng ganitong temperatura dito sa Edmonton dahil meron kayong socks. Sa socks ko naman, makapal siya, kaso nga lang medyo mababa. Pero I would suggest if you are going to work on foot, kailangan yung gumamit ng ganitong socks na talagang mataas para mako-cover nila yung legs ninyo. I bought this in Marks. Ang kanyang name is Copper Socks. But I only got this for free kasi nagkaroon sila ng promo dati na they're giving out free socks. Sobrang ganda niya. Kaya bibili ko next time kapag nagkaroon na naman ng matinding temperatura dito sa Edmonton City. With the sneakers, okay lang sa akin. Especially, matagal na po ako ditong nakatira sa Canada. Almost 5 years na po. Pero po, doon sa mga first-timer or newcomers, I would suggest na wag po kayong maglalakad ng naka-sneakers lang. Bakit po? Kasi kahit nasabihin nyo pong snow po yan, pero pag nadaanan po yan ng mga sasakyan, nagiging manipis siya. At pag naging manipis po yung parte ng ground na yon, nagiging madulas po siya. Kaya naman kapag gumamit lang po kayo ng sneakers, wala siyang grip, wala siyang traction. Now, if you don't like wearing winter boots all the time, I would suggest na bumili po kayo ng ganito. Ito po ay ginagamit sa ilalim ng inyong sapatos, ng inyong sneakers, at meron po siyang mga maliliit na spikes para po i-grip niya yung parte ng dinadaanan nyo at hindi kayo madulas. I bought this in Costco. Hindi po okay na bumili lang ng murang winter essential, especially like this. Kailangan nyo po talaga na mag-invest buying this kind of quality. Ito po tumatagal po talaga, tsaka makapal siya. Ice Trax. Yan, yung pangalan. It comes with 2 pairs and meron din siyang lalagyan na parang small pouch for each pair. Di ko na maalala kung magkano lang siya. With my winter jacket naman, talagang sulit yung pagkabili ko sa kanya. Kahit na worth 1,300 or 400 siya, okay lang po siya. Talaga nag-invest po ako doon kasi wala naman akong sasakyan, hindi po ako nagmamaneho. And I always walk going to work. I need winter essential that will keep me warm while I'm walking. With the gloves, okay po yung brand na HH for me. Especially, na-access ko yung cellphone ko dahil dun sa may material siya na pwede niyang mapindot yung screen mismo ng aking cellphone. Nakikita nyo naman na naka-gloves pa rin ako while I'm walking pero na-access ko pa rin ang ating cellphone. So that's it. I hope nakatulong po ang video na ito, especially sa mga kababayan natin na dadating pa lang dito sa Canada. Mako-culture shock po talaga kayo dahil matindi po ang temperatura
temperatura or weather dito na umaabot minsan ng -50 or -40 but feels like -50. Sobrang nakakalapnos po ng balat yun kapag na-expose po kayo in just several minutes. Kung kayo po ay darating dito ng Canada, you don't need to buy anything in the Philippines like me. I bought some winter clothing na hindi ko rin nagamit at pinabalik ko sa Pilipinas dahil yung quality niya hindi niya ma-endure with such -2 degrees Celsius. I would suggest na talaga pong mag-iipon kayo o mag-i-invest kayo para makabili po ng magandang quality ng mga winter essentials na pinag-usapan natin. Yun lamang po for today and I hope you keep on watching my video. Please do not forget to subscribe and like this video and hit the notification bell para po updated po kayo sa mga ganap at mga topics na pwede natin pag-usapan here in Canada. This is Mike once again in Trip ni Mike. Bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again!